Unang araw ko nga dito sa Pilipinas, so pumunta kami dito sa bilihan ng e-bike para bibili ako ng e-bike. Kaya't maya nga is pumunta kami dito sa pinapagawa kong bahay para makita namin kung ano na nga ba ang update. At ayun, may nakita nga kaming street food, so ayun, bumili muna kami and then nagmerienda muna kami dito. Ito nga ang unang araw natin dito sa Pilipinas, kit size pa rin kasi hindi pa rin tayo tumangkad kahit dito tayo sa Pilipinas. At ito, tinanghali na nga tayo sa gising kasi wala ng amo, wala ng alarm clock. And then dumiretso na nga muna tayo dito sa may Palawan para maglabas tayo ng pera kasi wala pa tayong Philippine money. At dahil nasa GCash nga yung pera natin, so dito tayo mag-cash out kasi kapag doon sa ATM is sobrang haba ng pila. So dito na lang para mas mabilis. Dinaanan kasi namin dito is nakita ko walang tao. So kung nakajeka doon dito ay talatagirwaran. Mayat maya nga is dumiretso nga kami dito sa may hardware para bibili kami ng mga kailangan doon sa bahay na pinapagawa ko. Dahil hindi pa talaga tapos, ang akala ko nga nung nandun pa ako sa Hong Kong, nung nagsimula ako nagpagawa, sabi ko tatapusin ko yung bahay ko bago ako uuwi. Pero hindi talaga siya humabol kasi nag-umpisa lang ako nagpagawa nung October yata yun. October, November, December, January. So parang mag-4 months pa siya. And then, ang dami pang bagyo noon na dumaan dito sa Pilipinas. So, nag-stop din yung mga gumagawa kasi napakadelikado kapag gumagawa sila ng bahay tapos umuulan, madulas, lalo na kapag dun sila sa taas, sa bubong sila gumagawa tapos umuulan, napakadelikado talaga. So, kailangan talaga nilang mag-stop hanggang sa uminit or maging okay yung weather. Kaya naintindihan ko din kung naabutan kung hindi pa tapos yung bahay na pinapagawa ko. But anyways, nabili na nga natin lahat yung mga ibang kailangan nila ngayong araw. So, bumili tayo ng tinape and then diretso na tayo dito. And pagdating nga natin dito is naabutan natin itong pinadeliver natin na buhangin ba ito tawag dito or basta darat iti Ilocano eh. At ito nga yung kanina ko pa sinasabi na hindi pa tapos o malaki-laking gastusin pa tumakit size pero okay lang. At least may nasimulan na tayo para may tatapusin. And then malit lang talaga yung pinagawa ko na bahay kasi dadalawa lang kami ng anak ko. Kaya okay lang yung maliit para sa amin kasi naisip ko kung magpagawa ako ng mansion maubos lahat ng pera natin. Tapos babalik ulit tayo sa abroad. Ayaw ko nang bumalik doon. Gusto ko na makasama yung anak ko kasi sobrang tagal na talagang hindi ko nakasama yung anak ko. At saka ang bahay is hindi siya investment, hindi siya naglalago. So okay na ako sa maliit lang na bahay. At least masasabi mong sarili mong bahay. At saka for me bilang isang OFW, natakot na din ako magpagawa ng malaking bahay or mansion kasi nga yung nangyayari dito sa Pilipinas, halos taon-taon yung sakuna na dumarating dito na hindi natin talaga may iwasan. Yung lindol, bagyo, baha, tapos yung mga nakikita natin nangyayari sa ibang bahay. Hindi naman natin sinasabi na mangyari sa bahay natin pero wala talagang assurance dito sa Pilipinas, lalo na yung mga bahay-bahay na naapektuhan. Kaya nakakalumo pag nangyari yun kasi binuhos natin lahat ng pera natin doon.